Inihaw tapos isisigang? Pwede ba yon? Okay. Sinigang cut from Bounty Fresh. Sinigang cut, iihawin. Ano na naman gagawin ni Marky? Kabobohan na naman. Walang hugas-hugas? Oo. Bakit? Basta nag-iihaw ako ng sinigang ribs, sinigang cut. Kasi ang goal ko dito is magkaroon ng char or ng black-black yung sinigang cut natin. I-try nyo, masarap. Pero hindi ko alam kung healthy ba tong ganito kalakas na parang lalabas sa satan. Diyos ko! Diyos ko. Ah! Parang lalabas sa satan. Stop! Ayan. I-char lang natin. Kailangan natin ng char-char. Char lang, char-char. Tignan mo, may knuckle bone pa dito. O, iihawin natin. Hindi pala magandang mag-ihaw ng buto-buto. Kasi na, di ba ang buto-buto, onti na nga lang yung laman. Ito, onti na nga lang yung laman, magiging abo pa. Then, kunin yung abo ni Lolo. Lo. Asin lang. Yan. In memories. Tapos, paminta. Galing mo, may ilaw pala siya. Tapos, kuha kayo ng oil. Spray nyo lang. Ayan. Ah! Ah! Satan na bumuhay ulit. Kailangan natin dito ng high flame kasi high heat. Kasi hindi naman natin kailangan lutuin eh. Kailangan ko char. Diba? Ang ganda mag-ihaw dito sa village. Village. Oh, init. Para mawala yung ano. Ay. Hello po. Parang nagulat sila na may nag-iihaw sa gitna ng kalsada. Tayo nyo pa. Hayaan nyo lang siya dyan. Nalagay para pang pansol na to, be. Alak na lang. Swimming pool. Ah, init. Inislitan ko lang. Hindi mo alam saan ang gagaling. Bigla na dumudukot. Be, kain ng gunting. So, yung mga aromatics natin, iniihaw din natin. Pag may nalaglag, hayaan mo na. Kuha kayo ng abo ni Lolo. Spray nyo lang din. Bango? Again, hindi nyo kailangan lutuin. Kailangan na natin char. Bawang ang pinakamabilis ihaw. So, sila ang bantayan nyo ng maigi. Parang yung jowa mo na naglalagay ng maraming password sa cellphone. Dapat pinabantay. Be, kung ano yung kutob mo, yun na yun. Totoo yun. Init. Alam mo, very wrong na bakal din yung gamit ko. Kasi nainit. Napapaso ako. Ang ganda ng transition na may araw pa. Biglang naging gabi na. Ayan na. Tara, lutuin na natin sa loob. Sayang, hindi tayo mayaman. Nahiya pa ako. Mas marami pa yung ano natin sa laman. Okay? Kangkong sa isa, no? Kakangkong ba kayo? Pati yung lista, no? Itong mga ayaw kong ginagawa, yung mga kinukuha lahat ng oras ko. Tsara. Ano kayo papakala ko dito? Inihaw na sinigang? Sinigang na inihaw na ribs? Inihaw na sinigang. Ayan, no? Tingnan nyo, pagkatapos nating ihawin, ayan, ganyang char ang kailangan natin. So, may flavor na nabubuo yan. Malambot na siya, oh. Para na siyang ni-roast. Iba talaga yung nabibigay niyang smoky aftertaste. Para siyang mas garlicky ang lasa niya. So, i-mince lang natin to. Parang onion rings na, be. Mas sunog, mas okay, ha? Mas burnt. Hindi nyo ba nilalagyan ng sibuyas? Unahan ko na kayo. Ako kasi nilalagyan ko ng sibuyas yung sinigang namin. Yan, tinan mo pati kamatis ni Rose natin. Actually, dahilan ko lang yan para hindi masayang yung uli. Ano ba na rin? Yung kaya
Rap. Ito si Marky. Ngayon nagkalaman. Hindi pa alam pangalan. Marky. Actually, ang sikat. Hindi, sakto lang. Kasi shooting area ko dito, Mi. Alam nyo, sayang dapat pina-extension na lang nito, no? Then, maggigisa na tayo kawali from Masflex. O, diba? Gamit na gamit. Tama na! Kung hindi niyo ako kaya respetuhin isang trabador, sana na-respeto na lang ako bilang tao. Ha? Bakit po? Saan ka nang gagaling? So, ito na yung ating grilled bawang sibuyas. Pakabango, kung naamoy nyo lang mga be. Then, ang ating grilled tomato. O arte, hindi mo kaya grilled tomato. Ako naman, pag nag-season ako, per layer talaga. So, ngayon kukunin na natin ang abo ni Lolo. Abo ni Lolo! No! Ito na, nasa tadyang niya na tayo. Enough lang magkalasa. Binalik ko yung tuhod. Oo, masyadong madami. Hindi, kasi pag nilagyan mo ng salt yan, isa rin siya sa dahilan kung bakit mag-ano. It draws out yung liquid dun sa pinaka-niluluto mo. Kaya ang goal natin is mas maging concentrated yung lasa ng mga aromatics natin. Dapat lutong-luto yung kamatis kasi mabilis mapanis ang kamatis. Iwan nyo lang yan. Sanay ka namang iniiwan eh. So, yung ating inihaw na ribs. Ito pa lang, pwede mo nang kainin eh. Bango, parang ako naggigisa ng barbecue. Ngayon, lagyan na natin yung... Then, ilagay nyo na yung hot water. Bakit brush? Lagay nyo na yung labanos. Nilabanos ang baboy talaga. And then, kuha ka ng siling green. Isang sisirain para lumabas yung lasa. Isang buo. Then, hayaan nyo lang siyang kumulo dyan. Mga 10 days mo siyang iwan. So, kaya, lalagyan natin ngayon ng fish sauce or ng patis pagka medyo halfway na siyang pinapakuluan. Konti lang. So, pag nakita nyo nag-onti na siya, nag-reduce na siya ng konti, dagdagan nyo na ng sabaw. At doon tayo maglalagay ng... Hindi ko ipapakita yung pampasok kasi hindi mo ako binibigyan ng project nito. Tsare! Kala nyo, hindi nyo ako binibigyan ng project ko. Wala. Gumamit kayo ng ibang sinigang mix. Hindi nyo alam kung ano yun. Bango, no? Parang inihaw na ano. Ngayon, dito dapat, pagkalagay nyo na, papakuluan nyo ulit para ma-absorb naman ng meat yung asin. So, lagay nyo na dyan yung kangkong. And, ayun na! And ito na ang ating inihaw na sinigang! Grabe, tignan yung sabaw. Sobrang lapot. Tikman natin. Lagi ko sa bowl. Ang bigat nito. Yan. Tikman natin. Sa sabaw ako pinaka-curious. Oh my God. Pwede ba na yun? I mean, the asim or the sinigang mix is only an aftertaste. Initial taste is that smoky, roasty, parang liempo. Ang sarap ng sabaw. Nagkaroon siya ng depth. Hindi na siya puro asim. Nagkaroon siya ng personality, nagkaroon ng flavor profile. Ang sarap. Tikman ko yung laman, ha? Para ito yung tipong nasa pansol kayo na swimming, tapos nalaglag yung lempo sa sinigang, tapos pinagsama mo na lang. Pero in fairness, ang sarap. Ibang lasa. Parang basta, kumapal siya na parang nagkaroon ng depth. Yon, that's the perfect term. Nagka-depth yung pinakasinigang. Ang laking tulong ng aromatics sa inihaw din. Medyo tough lang siya kasi inihaw natin eh. Pero, oh my God. Tapos sabaw. Sobrang sarap. I mean, for that single step, magkakaroon ka ng another dimension of flavor sa sinigang mo. I highly recommend and highly suggest na gawin nyo rin. So, kain lang kami.